guys, magandang umaga po, araw sa ating lahat. Gusto ko pagpasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil bigyan po tayo muli ng pagkakataon sa umagang ito na makapagbigay ng gabay, patnubay, pang hindi na po tayo magkaroon ng alinlangan sakaling may mga siguro kayo nahinahil ng mga pangamba patungkol sa inyong pong mga bank accounts like online concerns, scams kasi ang nakahirap maglipa na sa araw-araw gabi-gabi natin subaybay sa ating mga accounts, either more or less may mga talagang hindi makontento at para matapos na to ay kailangan na ho nating bigyan ng gabay ang mga users at iba pang mga gumagamit ng online account. Unang-una, ang hinihingi ng online scammer is yung full name mo, address at edad. Pangalawa, isi-send sa'yo yung link, kunwari si Kuno, eto upang aloking ka ng online na trabaho or parang work from home, ika nga. Pangatlo, isi-send sa'yo ng online scammer ang iyong bank accounts upang kay maling doon sa isang online jobs, ika nga, sabi na lang natin, or ano pa man, etc. others. Ang punto ko lang ngayon is kung ibigay mo ang yung impormasyon o yung pagkakakilanlan sa scammer, ay wag mo nang ibigay kung wala siyang maibigay na impormasyon patungkol sa kanya rin, upang hindi na tuluyang makapanloko kung sakali. Kung wala talaga siyang maibigay na impormasyon patungkol sa kanyang sarili, huwag mo na siyang i-entertain pa upang hindi ka na mangamba at hindi na rin siya makapanloko ng iba at tumigil na rin siya. Guys, paalala lang po at aking pong masasabi ngayon ay hindi man po ako di pa man po ako marunong magbigay ng mga ganitong tips, pero ito po ay makabuluhan para na rin po sa kapakanan ho ng ating mga kapwa users or aking mga kapwa users sa online apps. Ay wag po sana kayong magalit sa akin kasi ito po ay totoo lamang at bigay gabay ko lamang po para sa ating lahat. Aking pong na-experience kasi yung naloko rin na halimbawa sa love scams, pautang scams, lahat ilan lamang sa dalawang yan, malit lang man o na halaga, pero ito po ay kung pinagpaguran ng ating mga kamay ay wag na una ipagwalang bahala kasi mahirap pong humanap at kumayod ng salapi para sa ating kinabukasan. Susong ka lang sa pangako na hindi mo talaga lubos na kilala, ay talagang modus nila yan. Hindi nila ibibigay ang iyong hinihingi like information sa scammer na yon, kasi block kagad pag ibinigay mo na yung kailangan nila at pagkatapos wala ka nang makakausap, automatic block ka na at wais din talaga sila So as much as possible, nadalagan ko ako at ayoko nang maulit pa. Total, sabi nila natin malit yun, parang kating kahit na sabi nila natin siguro, pero scam pa rin yun, biktima ka pa rin. Kaya po siguro daan yun para hindi na maulit yung mga ganung modus. Sa mga nakikinig ngayon or nakapanood nito ay hihingin ko po ang inyong pomanhin
paulit-ulit ko itong sasabihin, pero ito po ay mahalagang inyong malaman po. Hindi man po ako kagalingan sa pagbibigay ng gabay at patnubay sa ating sa lahat, ay nagpapasalamat po ako dahil sa ibinigay nyo pong pagkakataong masubaybayan po ito, ang video na itong ating ginawa para sa ating lahat, at tayo po ay hindi na muling mabiktima ng mga kawatan sa online apps. Panghuli po ay kung ano po yung ibinigay na tips ng mga otoridad po para sa atin ay isa'y kapag bubuti na rin ho at sa ating kapakanan, na sana po ay huwag na tayong pabudol ulit. At kung may kung nakikilala online, ibigay natin ng ating mga kaya, at yung pong pagkakakilanlan ng mga kausap natin online ay tignan ng i-copy ang link, i-screenshot ang conversations, pangalan, at pwede na ho nating ipasangguni sa otoridad po yun, nang sa gayon po ay magkaroon sila ng impormasyon at mahuli rin sa wakas yung ng biktima sa atin. Ating pong huling sasabihin sa tagpong ito ay protect your property, protect your money against the scam. So guys, magandang umaga po sa atin at marami pong salamat sa inyo lahat, at ako po'y bumabati ng magandang araw sa ating lahat.